Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibyo natin, finish ka na Claire, sumabog sa galit, Ante Claire, pati reporter ng News 5, binanatan na, Senator Cayetano may mensahe kay Ping Lacson. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan, maraming salamat po. At eto na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Pasok. Alam kong maraming nahirapan po dahil ulan ng ulan. At isa ko napansin, baka sa umpisa pa lang makatulong tayo. Nabanggit na to ng MMDA at very good sa nabanggit nilang ito, but baka follow up din. And siguro ma-integrate na to ng DOTR at saka ng DPWH. Tandaan nyo po, during the pandemic, especially nung sinabi dapat mas may biking lanes at mas friendly sa atin mga siklista. And si Ate Pia talagang pinaglalaban yung batas na yan, at hindi lang yung batas, yung implementation na kapag gumawa ng kalye, hindi lang po meron na pedestrian but meron din bike lanes. Ang napansin po natin, dahil duwagdag na talaga ng husto ang gumagamit ng motor, napakarami nating riders. So mapapansin nyo, basta't bumuhos po yung ulan, whether yung driver mismo, yung pong rider ay sisilong sa ilalim ng tulay, o kaya kung yung po mga nagko-commute, lalo po kung hindi naka-raincoat, napakahirap po kasi papasok sila basang-basa, so hahanap talaga ng masisilungan. So napaka-importante sa lalong madaling panahon, kasama na sa ating planning yan, di ba? In the same manner na nung 80s halimbawa, kung pupunta ka halimbawa ng Baguio, plaplanuhin mo ng husto saan magsa-stop para... Ayan mga kababayan, Senator Ping Lacson, makinig ka dito baka sabihin mo mga ghost na naman ito. Mag-CR, kasi during that time, wala pang mga gasolinahan sa expressway na magaganda, na very convenient, malinis, may tubig, may toilet paper, maganda kuryente ng mga CR, di ba? So in making our roads and travel safer and more comfortable, kailangan proactive talaga tayo. So yun ang aking konting contribution. Hindi original idea yan, dami na nagsabi. Kaya ko sinasabi ngayon po kasi isasubmit ang national budget, at saka sinasabi talaga na dapat hindi natin inuulit ang ating pagkakamali. So kung sobrang daming kalye at kailangan more trains, dapat mas maraming train. Kaya nga sinasabi natin sa Laguna Lake, na isang topic natin mamaya, hindi dapat lang yung lakeshore na highway na gustong gawin, dapat dyan train kasi mas efficient, mas economic, mas mura, mas mabilis, mas eco-friendly din. No? So we start out by thanking God, and I really thank God na I can go to you directly, I can talk to you about what's happening. Yung ganitong format kasi nakakabati ako sa inyo. Bianca, God save the Philippines. Yes po. Bianca, you're 100% tama. We should keep praying that the Lord transforms our nation. We have to pray that God saves the Philippines, saves the Filipino, nandito man sa Luzon, Visayas, Mindanao. Save our OFWs, keep them safe. But tandaan mo, Bianca, di ba? Keep safe mga kabayan, keep safe. Tama ba yun, Brother Jeremiah, ni Isaiah? Send me. Di ba? So, after Isaiah was cleansed of his sin, so parang sinabi kay Lord, sa iyo ako, forgive my sins. Sinabi niya, send me. So, napaka-importante when we pray that may pagbabago sa ating bansa, ay i-volunteer din natin si Lord sa ating sarili. So, marami po nagtatanong sa akin na yung cost sa aking ginagawa, yung pagtataya, di ba? I mean, whether you look at it humanly, ano sabi po ng whether it's Ninoy Aquino, former Senator Ninoy Aquino, or former President Cory Aquino, di ba? That the Philippines is worth fighting for. The Filipino is worth dying for, di ba? Sa ating lupang hinirang, sinasabi natin, di ba, na ang mamatay ng dahil sa iyo, meaning yung prepared tayo na ibigay yung ating buhay. Sabi, pero iba na siguro ngayon yung motto ng mga hinayupak ng mga kawatan no?
Filipino is what na? Ha? Worth nakaw for? Ha? Kasi pinagnanakawan nila eh. Di ba? Mga inayupak na yan. Naman ng Panginoon, kung mahal mo siya, dapat mahal mo ang ating kapwa. Hmm. So kung mahal mo yung iyong kapwa, dapat mahal mo yung iyong community at iyong bayan, di ba? So anyway we look Pero unang-una, dapat mahalin mo yung sarili mo, di ba? Kasi wala kang pagmamahal sa sarili mo, you cannot give back, di ba? Love your first self, mga kabayan. Mahalin mo muna sarili mo bago yung iba. Kasi, di ba, mga kabayan, paano ka tutulong kung ikaw din ay, di ba? Kung ikaw din ay isang tutulungan lang din, tulungan mo muna yung sarili mo, di ba? Bago mo tulungan yung iba. Kasi, ano naman napaka naman kung tutulong ka sa iba pero yung ikaw mukhang mas kailangan mo pa ng tulong kaysa po sa, di ba? Mahalin mo muna yung sarili mo. That is what I'm trying to point out, mga kabayan. I'm not saying anything na pero ang sinasabi ko lang, magpakatotoo lang tayo dito. Mahalin mo muna yung sarili mo bago mo yung mahalin yung iba, di ba? I mean, take care of yourself, di ba? Tapos, bago na yung iba. Kasi, para may lakas ka na tumulong sa iba, di ba? Oo. at it. Thank you, Robert Galor. Laban lang daw. Cathy Tamura, God bless you too. So kahit saan po natin tignan, kailangan po yung prayers, kailangan po yung Word of God, kailangan po magbago ang ating bansa. Jimmy Kasuyon, Laban, DV Gloria, names, mabilis din eh. Alvin Santiago, God bless you. Daming nahirapan, tuloy ang buhay, bawat problema may solusyon. So alam nyo po ang pinag-uusapan, kasi I met someone, tapos pinag-uusapan namin para yung mga problema, solusyon. Ayun naman talagang dapat. Old problems that deserve new solutions, or new problems that you cannot solve with old solutions. New solutions. And then may lumapit sa akin, taga Netherlands. Nako, Sabi niya, Sir, naalala mo ba nung araw-araw ka nagla-vlog? Kasi nung araw-araw ka nagla-vlog ay nakikinig ako. So yun po yung CIA, Cayetano in Action 365. Okay. So ang ginawa po natin nun, it's more of our sharing the Word of God, basic principles. So actually hindi lang siya nagsabi sa akin na natuwa sila, nagustuhan, natulungan sila. So hindi ko pa po kinocommit sa inyo na everyday. Baka kahit once busy. a week, gumawa tayo ng busy CIA pa eh. 52 or once a week, 52 weeks in a year. But igawin natin pong topic, starting topic and mag-post po kayo, and may part 2 to. So first natin yung topic is purpose. So sabi ko kay Brother Jeremiah kanina, nandito siya. Mag-hello ka bro, nandiyan ka na rin lang naman. Yan pala si Brother Jeremiah. So ano sabi mo sa akin, ang purpose ay original intent. One line or one paragraph tungkol doon? Ang purpose ay original intent ng author. Okay. Talagang si Brother Jeremiah, pag sinabi mong one line. One-line. Magaling magsulat to. Susulat po to sa Manila Times, pinapadala niya sa akin. Okay. Gustong-gusto ko yung lately sinulat niya, yung sabi mo, is wealth. Yeah. Anong? Is money real wealth? Is money real wealth, di ba? So, minsan pwede natin gawing topic. So, ako naman kasi yung definition ko ng purpose, yung the why, yung bakit, di ba? Yung bakit. Paras So, for paras example, tayo. Gusto ko maging abogado. Why? Anong purpose mo? Di ba? Gusto ko So, yan mga kabayan, paras po kami ni Senator Alan kung ano lang, i-share ko lang po mga kabayan kasi why din po yung purpose ko eh. Bakit, di ba? Yan po yung vlogging kong sinasabi mga kabayan sa mga kapatid, kaibigan ko, mga karabin natin. Bakit? Paulit-ulit na bakit? That is your purpose. Bakit ka nag-aaral? Bakit gusto mong makapagtapos? Bakit gusto mong makapagtrabaho? Bakit gusto mong kumita ng pera? And the only reason mga kabayan, kahit balibalik ta rin man natin yung mga bakit-bakit na yan, there's only one answer para sa akin, mga karabin natin. Because of the family. No? Pamilya. Basic, foundation ng ating bansa. Pamilya, mga kabayan. Bakit tayo nagpapakahirap? Bakit tayo nagsasakripisyo?
Di ba? Because of our family, mga karibin natin. Sige, tanungin mo yung sarili mo, no, mga kababayan. Tanungin mo yung anak mo, tanungin mo yung kaibigan mo. Bakit? Bakit siya nagpapakahirap sa ibang bansa? Bakit siya nagpapakahirap magtrabaho, gumigising ng maaga, nag-aaral? Bakit? Because they want to help their family. And that is the basic, mga kababayan. Kung sa mga bakit, di ba? Yung purpose natin, pamilya. Kung ikaw ay law-abiding citizen, I mean, kung ikaw ay hindi ka loko-loko. Di ba? Kung straight ang pag-iisip mo, pamilya talaga yan, mga karibin natin. Tama yung sinasabi dito ni Senator Alan. Magnegosyo. Why? Anong purpose mo na magnegosyo? Pero tama siya, original intent di ba? So, sino nakakaalam ng purpose? Yung gumawa. Di ba? So, kung halimbawa, gagawa ako ng cellphone, kung ako may-ari ng Samsung o ng Nokia or ng Apple, at tanungin mo sa akin, bakit iba yung Apple sa Nokia? Kasi I wanted more than a device that can text and can send messages. Na pwede kayo mag-usap by voice or to send messages. 'Di ba? I wanted basically a pocket computer. So ganun din po, 'di ba? Ang Panginoon ang nag-create sa atin. Siya po ang author, sabi po ni Dr. Miles Monroe, siya ang manufacturer. So siya ang nakakaalam ng purpose natin. So yung verse na gusto ko i-share sa inyo ngayong gabi, yung "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." So hindi po nating alam, kahit anong tingin natin sa sarili natin, whether believe na believe tayo sa sarili natin or whether lahat na lang ng negative tungkol sa atin pinapakinggan natin, actually yung manufacturer may purpose para sa atin. Meron po siyang dahilan ba't tayo ginawa, meron po siyang papagawa sa atin. So patikim lang po yan. So share sa inyo po, ano yung madalian yung definition ng purpose. Pangalawa po, ano tingin yung purpose sa buhay nyo? And what would you like to share about purpose? Then talking about purpose, wag po kayong mapipikon, wag po kayong magsasawa, wag po kayong ma-stress, ma-anxiety. Kung inaaraw-araw tayo ni Senator Ping Lacson, who knows, but meron siyang purpose. Having said that, medyo misfire or medyo, kaya akala po nung iba nangangalaska ako or I'm being sarcastic nung sinabi kong iniimbita ko siya. Hindi po. Alam nyo po, pareho kami hindi civil engineer, pareho po kami hindi taga DPWH. So kung titignan mo po yung papel-papel, yung website, etc., malilito ka. Pero, may purpose pa rin yan si Senator Lacson, mga kababayan, no? Malay natin, blessing in disguise po itong si Senator Ping Lacson, di ba? Dahil sa mga sinasabi niya ngayon dito sa Taguig, mga kababayan, lumabas ang katotohanan at makita, maisampal sa kanilang mga pagmumukha yung katotohanan, di ba? Blessing in disguise pa rin yan, mga karabin natin. pero kung dialogue, usap, upo with the proper officials, ano ba tong project, magkano, anong boundary, saan to ginawa, anong history nito, anong purpose nito. So from, for example, no, yung road dike sa Taguig, 1999 pa ata nung kausap ko pa si Secretary Vihilar. Pero actually plinano yan even before that. Panahon ni President GMA, panahon po ni President Aquino, President Duterte, may mga variation, may mga nangyari dyan. What's the point? Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Ang purpose ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Kasi napakaraming lugar all around the lake. So yan, mga kababayan, ito pasadahan na po natin si Auntie Claire, mga kababayan, ha? Auntie Claire, pasok. Swift. Oh. Nung una, Teka lang, hindi pa teka niya lang. ito binabanggit, mga Claire. Hanapin ko lang video. Alam niyo naman, ito Hindi naman siya, yung anak niya. Banding moment yun ng anak mo yun eh, di ba? Tsaka yung anong gagawin niya, pipigilan niya yung bagyo, o nonombrahan niya yung DPWH, DIL. nanood ko na sa inyo, no, Michelle?
Ano ho yan? Si naman eh. Cruz, no? Sergeant Putik. Doon sa isang event or isang speaking engagement, basta nasa Hague yata siya yun, sa Dahig yata siya. Oo. Binanggit niya na swerte siya dahil may visa siya. O ano naman Dahil sa'yo? nakuha niya parang last year, dahil nga nanood sila sa Germany ng kanya anak. O ano naman Taylor sa'yo Swift. ngayon? Yan. Pero hindi siya ang may gustong manood. Ang may gustong manood ang anak niya. Yun. Kahit pa. Diba? Sabihin pa natin siya ang may gusto, mga kabayan. Ano naman pakialam mo? Diba? Ano naman pakialam mo? Kayo nga, nagpapakalat ka ng hindi naman kayo pinakikialaman. Diba? Papakalat ka ng mga kasinungalingan. May bagyo, asing dilubyo. Gago talaga. Larga. Naalala ko na yan. Naalala ko yan. Ba? Ginawang, Walang pake. anong walang pake? Ginawa nilang malaking issue, mga kababayan. Napakalaking issue po niyan. Pero eto mga kababayan. Susupalpalin natin si Claire dito Yung pong paglipad ni BP Sara noong mga panahong yan, may clearance na po coming from the president, no? Ngayon, kung sobrang angal na angal ka ngayon dahil lumipad si BP Sara papunta doon, bakit hindi mo tirahin yung amo mo? Sir, bakit mo binigyan ng clearance yun? Binigyan mo ng anong tawag dyan? Permit to travel, di ba? Meron yan. Authority to travel, parang ganyan, di ba? Parang permit, basta permit, okay? O bakit mo binigyan ng permit na makapag-travel yan? Nakikita nyo na, bagyo dito sa Pilipinas. O, di ba? O, babalik at babalik sa inyo pa rin yun. Sa administrasyon, kay President Bongbong Marcos Jr. at sa inyo. Di ba? Wag kayong magmaang-maangan na wala kayong alam dyan. Alam nyo yan kasi meron nga yung permit to travel, mga kabayan, na may clearance mismo coming from the President. Na ano kayo sa balita no? Nung mga nakaraan na nabasa at napanood natin yan na may clearance po yan coming from the President. Sa kondisyon ng Pilipinas. Basta sila manunood ng Taylor Swift. O yan ang professional. Diba? Wow. Okay, sige, let's go. Oh, Sa let's Pilipinas go. na siya. O, ito si Braille, mga ka-clear. Ay, ito si Braille, ha? Yan, ha? Parang naasiw ako sa mga ka-clear. Walang kaklaro-klaro yung mga sinasabi mo. You cannot explain yourself. Ano? Ito Ano? Anyway, Channel 5, tingnan natin. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga patutsyada ni Palace Press Officer Claire Castro kabilang Hindi ko yung patutsada. Ano yun? Response Responsion. So yung ginagawa mo na yan, anong tawag siya? Ayaw palang ipatatsada. Ngayon pa lang, ngayon. Huli. Gagi. Sige, go. Yan pala Diba? patatsada. So, at tingin ko, Ano? tingnan natin Di makasagot tingin ng ko, diretso. Dapat, Dapat. nasa news ka naman. Naku, Oh. yun ka dyan. Diba? Pares kayo. Mas malala ka nga. Ikaw nga. Presidential Communication Office. Ikaw yun, Claire Castro. Ikaw mukha. Paras lang kayo. Kung baga sa news, di ba? Information ang pinagkakakitaan ninyo. Buti nga ito. Nagbabalita ng medyo may sense Sarili ka dyan. Paprajiking ka na ni Auntie Gumamit Claire. ka naman ng Ng ano? tamang termino. Ha? What? Patatsada, wala naman. Hindi lang naman. Wala lang naman yun, naman ang trabaho mo sa Masyado naman balat si... Diba? Hindi yan parinig. Oh, Kasi ano? patutsada parinig. Diretso ko yung komento. Oh, okay. Diretso Diba? na daw yung Hindi siya komento. patutsada. Mm. Diretso. Mm. Yeah. Sige. Diba? Tinanong ako Anong sagot Kung mo? ano masasabi ko sa mga di umanong bintang, yon. Yon ang sabi mong fake news. What? Kasi ang sinabi ni VP Sara patungkol doon sa ICC, tuta daw. Ano ba Yun dapat? ang Sentry at saka ni PBBM. Oh. Sentry? Sentry? Yes, talaga, sentry. Braille. Tama ba to? Braille, no? Ano pala? Kung hindi tuta, ano pala? Sige nga. Nandyan ka naman. Pares kayo. Mainstream ka naman. Mm. Baka naman pwede mo siyang tanungin. Diba? Anong pruweba niya
na ang ICC ay tuta. Hmm. Diba? Ang tanong na lang po, ito follow-up question, ako na lang po magtatanong para kay Braille, no? Auntie Claire, opo. Kung hindi po pala tuta, ano po dapat ang tawag diyan mga kababayan? Para Pakisagot. madinig naman natin. Hindi Kanyang sasagutin. diskurso. Hmm. Diba? Yung kanyang pagiging professional Oh. ni VP Sara. Kung paano siyang sasagot sa tanong mo kung Ay, bakit niya Nakakaasiwa naman ito sa pagiging professional mga kababayan na sumagot. Panoorin nga ninyo yung mga last press conference ni Claire Castro dyan sa Malacanang. Kung mayroon bang ganon, professional, ano sabi niya? Maging professional? Baka maging nabubulol tayo dyan, ha? Baka maging professional na sinungaling ang ibig mong sabihin. Nako ka. sinabing tuta, ano ang pruweba? Hindi Ay, pwedeng haka-haka, Dapat pruweba. Hindi pwedeng bintang. Hindi na pwede haka-haka. O sige. Ano yung binayad na sinasabi ng Maleta Boys, di ba? Yun, ano na yun, ha? Ano na yun, ebidensya. Yung pagpapadala ninyo kay former President Duterte sa dahig, hindi pa ba yan ebidensya? Ano pa mga kabayan, i-comment nyo kung may napapansin pa kayong Andas niya naman magbintang Kaya ito lang siyang ebidensya. Sana man lang, di ba? Sana matanong mo, Brian. Total, ikaw ay journalist. Parte ka ng Channel 5. Mas maganda, tanungin mo siya. Yung medyo mabigat naman na tanong. Oy, Para mabigat. makita natin paano siyang sumagot. Aray ko. Paano natin makita kung Oy, kayo mga press corps, kayong mga press corps. Diyan sa Malacanang. Bigatan nyo naman yung tanong kay Auntie Claire. Nahihinaan sa inyo Bigatan nyo naman yung mga pagtatanong nyo kay Auntie Claire. paano at gaano ba siya ka-professional? Diyan ang sinabi ng palasyo na panggulo lang sa impeachment trial. Wala naman sinabing masama si Braille. Ito naman si Auntie Claire. Masyado Sumabog agad Naaresto na ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Buwelta ni VP Sara, hindi na kailangang guluhin pa ang O, di ba? Pag si VP Sara, Ay, vlog pala ito ni Claire, no? Vlog ito ni Claire, mga kababayan. buwelta. Pag sa atin, patutsada. Ay, nagsiselos ito. Ano mo problema? Oy, Braille, next time, lahat kay BP Sara patotsada ha. Kay Auntie Claire Buelta ha. Wala namang problema. Ano ba yun? Adik ka ba? Grabe, no? Claire naman Sobra-sobrang reklamo sa mga term na ginagamit. Pag siya ang gumagamit ng mga term na mga ganyan, okay lang. Sa susunod, babanatan natin to pag gumagamit ng mga belta. Rest back, di ba? Parang ganyan, di ba? Patutsyada. Nako. wala namang problema yung patotsada. Yung mga normal na manunood, anong gusto mong gamitin na salita nitong si Braille? Pambira, Buelta, patotsada. Wala, di ba naman? Kung sinabi yan ni VP Sara sa ambush interview matapos dumalo sa Thanksgiving Mass sa San Pedro Church sa Davao City para sa Yan ha. Nagsisimba siya. Grabe, pati pagsisimba, anong problema mo, Claire? Pero, kumakausap ng assassin. Ay, nako, Claire. Diretsuhin mo kasi yung pagsasalita mo. Oo, para kapanipaniwala naman. Hindi yung bawat words, mag-ano ka na naman. Mag-iisip ka kung anong words na naman yung sasabihin mo. Diba, ulitin nga natin, nakakairita ang pakinggan Wala nga. city para sa Yan ha. Nagsisimba siya. Pause. Isip mo na. Isip. Pero, 1, 2. kumakausap 1, 2. ng assassin Okay. 1, 2, na 3. willing gawin yung utos niya na pumatay. 2 seconds, no? 2 second pause. Napaka-professional. Ay, nako. Di ba? pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Ayan, yan. So, palpalin mo si Claire. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment. Bending the law?
Okay. Ulitin natin ha. Parang nagkakamali ako ng pandinig. Excited. Okay. Bending the law. Kasi wala pa siyang maisip na sagot eh. Ulitin na lang natin, okay. Kasi mag-iisip pa siya ng isasagot. No? Napaka-klaro naman yung bending the law yan, dyan sa yan, ha? impeachment na yan Excited simula siya, pa sa Ante. House of Representatives. Nag-iisip na. Okay ha? Doon tayo sa bending the law. Oh. Mga Magpupus. clear. 1, 2. Kung bending the law ito, 1, 2. ano pa ang tamang proseso sa mata niya 1, 2. kung siya yung akusado? So lahat ng siya ang akusado, Naglo-loading lahat eh. yan bending the law? Hindi, Auntie Claire, hindi yun eh. Ano ba naman yan, abogada ka Grabe naman. Yung sinasabing bending dalo dito, yung ibang mga detalye na ginagawa nila. Sa mga si Sasagutin ang lahat ng mga akusasyon. Pero ngayon, nawawala yung blood bath. Nasaan na si blood bath? Eh, hirap na nga yung prosecution eh. Ano pang bloodbath ang gusto mo? Ha? Hirap na hirap. Eh, ito, niregla na nga si Kapunan, mga kabayan. Tumulo na yung sipon nung isa. Tapos si Luestro, bumula na yung bibig. Ano pang gusto mong bloodbath dyan? Lahat na, nandyan na. Kompleto sa Ricardos na. nandun. Sus, Nandun yung bloodbath, Auntie Claire, nandun. Nakikita mo naman kung paano ika nga Correct. yung malakas. Ingat. saka mga ka-clear, bending the law? Eh ano kaya yung naghanap ka ng killer? Nakipagkontrata ka. Oh. At Ayan ha. Ayan mga kabayan. Yung sinasabi niya, nakipagkontrata ka, naghanap ka ng killer. Sabi niya na, nasaan naman po yung ebidensya mo niyan? Kasi si BP Sara kanina, binibira mo na walang ebidensya, di ba? Ano bang sabi kanina dun sa sa tuta, di ba? Sabi niya, dapat may ebidensya ka. Ngayon, sinabi mo, kasi sa impeachment hearing, hindi po namin narinig na meron pong kinontrata eh. Wala pong may umamin na may kinontrata, di ba? Even Matibag, sinasabi niya, wala silang testigo na may kinontrata, mga kabayan. Pero dito sa statement ni Claire, may kinontrata na. So nasaan po ang iyong ebidensya, Claire? Di ba? O ikaw nang may sabi niyan, ha? bending the law ba yun? O violating the law? Mhm. Diba? Tingnan natin Kikita Tingnan namin eh. muna yung nasa paligid niya kasi halos lahat sila violating the law. Kayo? Hindi Ayaw kayo... nila pumunta kaya sinisiraan na naman niya bending the law daw. Diba? Yeah. So, Hindi naman yung kabuuan. Grabe ng naman, sir. impeachment trial. ang aklaro naman daw kasi bending the law. So, nakita nyo na? Again, diversionary tactic again. What? Sinisira na naman niya yung hearing, yung proseso, kasi ito ay definitely hindi, Paano sinisira? Hindi nga uma-attend. ang hearing na ito, kasi siya yung respondent sasabihin niya lagi na hindi ito pabor sa kanya. Malamang, Lalo na kapag siya may respondent bang sinabi niyang, ay nako. ay nadidiin, Alangan naman pumabor siya sa prosecution. Siya na nga yung inaakusahan, siya na nga yung respondent, papabor pa siya sa prosecution. Yun ba ang gusto mo? Ay gagi. Wala to siya niya, bending the law. Isip-isip. Diba? Siya mismo, Mm. parte ng pag-distract. May distraction siyang ginagawa. Walang distraction. Tuloy-tuloy Diba? naman ang hearing. Ang Walang distraction na nagaganap. Sa mga statement ni BP Sara, there is no such distraction. Diba? Kasi tuloy-tuloy naman po ang hearing, mga kabayan. Bakit nakaka-apekto ba tumigil ba yung hearing nung nagsalita si BP Sara? Hindi naman, di ba? Tuloy-tuloy pa rin, mga kabayan, yung kanilang mga kadramahan dyan sa impeachment na yan. ginagawa niya, di ba? Doon sa issue. At destroying the integrity ng impeachment court. Para yung tao walang ganun. maniwala na naman na siya yung inaapi. Di ba? Ayan, mga kabayan, anong masasabi niyo kay Auntie Claire, ha? Anong masasabi niyo? Just comment down below, mga karabi natin.
Siyempre, wag mong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.